Kung superstar sila, kung kaya magbuhat ng franchise, kung kaya nilang magpanalo, bakit wala agad kumukuha sa kanila? Hindi lang to tungkol sa laro, hindi lang to tungkol sa stats. What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Ngayon pag-uusapan natin ang totoong dahilan kung bakit walang gustong sumugal sa apat na players na to. Dahil kaya to sa injuries, attitude, durability, at risk na kinatatakutan ng NBA teams. Unahin na natin ang pinaka-controversial sa kanilang apat. Si Ja Morant, talento na may kasamang panganib. Mga idolo, simulan natin kay Ja Morant. Basketball-wise, walang problema eh. Explosive, fearless, box office, pero bakit walang team na agresibong humahabol? Ito lang yan mga idolo, attitude plus availability issues. Bukod sa off-court concerns, may injury factor na rin si Ja Morant na hindi masyadong napag-uusapan. Isa na rito ang knee issues, shoulder injuries, high-flying playstyle na delikado sa long term. And now, Ja Morant is currently injured and not playing in NBA games right now. He's ruled out of recent games because of an injury to his left elbow, UCL sprain. The Memphis Grizzlies officially put him on the injury report ahead of the trade deadline season with this elbow issue. Si Ja Morant ay laging sumasalubong sa kontak, madalas bumabagsak ng masama, umaasa sa athleticism niya. Ang tanong ng front office ngayon, hanggang kailan tatagal ang ganitong laro? Dagdagan mo pa ng suspension, media pressure, leadership responsibility. Kaya kahit superstar siya, iniisip ng ibang mga teams paano kung mawala siya bigla dahil sa injury o suspension. Hindi dahil mahina si Ja Morant, kundi dahil sa sobrang taas ng risk. Kaya kahit sa trade market ay walang gustong sumugal. Pangalawa sa ating listahan, si Anthony Davis. Injury history na hindi maitatago. Mga idolo, ito na siguro ang pinakakilalang kaso sa NBA. Injury prone label. Mga idolo, listahan pa lang mahaba na. Ankle injuries, knee soreness, back issues, shoulder problems, at foot injuries. And now, Anthony Davis is currently injured and not playing right now in the NBA due to a recent injury. Here's the latest confirmed situation. Mga idolo, current injury status niya. Anthony Davis is out of action right now because of an injury to his left hand, ligament damage that he suffered in early January 2026. The Dallas Mavericks have officially ruled him out of a recent games, including matchup like against the Lakers this week. Mga idolo, kapag healthy si Anthony Davis, top 5 player level talaga siya. Pero ang problema, hindi guaranteed ang health niya buong season. Sa likod ng saradong pinto, ganito ang tanong ng mga general managers. Ilang games sa playoffs ang makukuha namin? Hindi issue ang talent eh. Issue ang availability plus max contract pa niya. Kasi kapag binigay mo ang buong future mo kapalit ni AD, tapos wala siya sa crucial games, franchise killer yan mga idolo. Kaya kahit gustuhin siya ng teams, takot sila sa long-term commitment dahil sa injury prone ni Anthony Davis mga idolo. Pangatlo sa ating listahan, si Jimmy Butler mga idolo. Tough guy, tough body. Ngayon mga idolo, si Jimmy Butler ay injury. Hindi lang attitude ang issue dito, katawan din. Jimmy Butler plays physical, relentless, walang pahinga. Pero dahil dyan may kapalit, injury concerns, knee inflammation, ankle sprains, back tightness, missed games sa regular season. Yes, Jimmy Butler is currently not playing and out for the rest of the 2025-2026 NBA season due to a major injury. Mga idolo, alam nyo naman ang current injury status ni Jimmy Butler ngayon. Jimmy Butler suffered a torn right ACL, which is anterior cruciate ligament, during a game on January 20, 2026 against the Miami Heat. The Warriors confirmed the injury is season-ending and Jimmy Butler will undergo surgery and rehab. At mga idolo, tandaan natin, Jimmy is not young anymore. Sa playoffs, all out siya, pero sa long season, iniisip ng teams, kaya pa ba ng katawan niya ang 82 games plus playoffs? Dagdag pa ang strong personality, leadership, no-nonsense attitude. Mga idolo, hindi lahat ng locker room kayang i-handle ang ugali ni Jimmy Butler na physically demanding plus emotionally intense na superstar. Kaya para sa ibang teams, Jimmy is higher mark.
high I pressure, want to see and me get high my risk. joy back from playing basketball. And wherever that may be, we'll find out here pretty soon. But I want to get my joy back. I'm happy here, off the court. But I want to be back to somewhat dominant. I want to hoop. Pang-apat sa ating listahan mga idolo, si Giannis Antetokounmpo. Dominant pero may katakutan. Ngayon mga idolo, Giannis Antetokounmpo, hindi siya kinukuha, hindi dahil mahina, kundi dahil sobrang laki ng pusta. Pero may isa pang tahimik na concern, ang physical wear and tear niya. Giannis plays full speed, full contact, every possession parang huling play. At ang injuries na naranasan niya na mga idolo ay ang knee hyperextension, back soreness, at ankle issues. At ngayon mga idolo, Giannis suffered a right calf strain recently during a game against the Denver Nuggets. After trying to play through it, he left the game early and underwent further evaluation. The injury looks like a calf soleus strain, confirmed by the initial report and Giannis' own comments. He has been a significant part of the Bucks' fantasy injury report this week, indicating he's currently not fully healthy. Kaya mga idolo, kahit elite ang conditioning niya, walang immune sa physical toll ng NBA. Iniisip ng teams kapag bumigay ang tuhod o likod ni Giannis, anong mangyayari sa buong franchise. Pero no offense men mga idolo. Sa apat na yan, si Giannis ang pinakamaganda ang conditioning at pinakamaganda ang performance. Talagang nagkakaedad na lang si Giannis Antetokounmpo ngayon at wala pang katulong sa Bucks. At ito mga idolo, para makuha mo si Giannis Antetokounmpo, bibigay mo ang future, bibigay mo ang depth, bibigay mo ang flexibility. At kung may injury siya, wala kang plan B. Kaya mga idolo, konti lang ang teams na handang sumugal ngayon. Kaya ang tanong, bakit talaga walang kumukuha? Mga idolo, sa NBA, hindi lang talento ang basihan. Ja Morant, talent plus injury risk, plus trust issues. Anthony Davis naman, elite pero laging may tanong sa health. Jimmy Butler, heart of a warrior, body na may limitasyon. At Giannis Antetokounmpo, unstoppable pero sobrang bigat ng presyo at risk niya. Mga idolo, hindi ibig sabihin na ayaw sila ng NBA o ng mga other teams. Ang totoo, hindi lahat ng team handang isugal ang buong kinabukasan nila. At minsan, ang pinakamagaling na players ang pinakamahirap galawin. Kung ikaw ang general manager mga idolo, kanino ka susugal sa apat na player na nabanggit? Kahit may injury at attitude risk. I-comment na yan sa baba at ating pag-uusapan. At baka pwede na rin makalambing ng like, share, saka subscribe para madami pa tayong mapag-usapan na NBA recap at kwentuhan. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports.